Ang programang ito ay rated SPG. Striktong panggagaya lamang ang mapapanood. Striktong patnubay at gabay ng magulang din ang kailangan o kahit fact-checker kung meron. Maaari may maseselang tema, maselan na pagkain, lalaking nakapalda, hindi sinasadyang pambobola, AI na may maling detalye, biro ang hindi dapat seryosohin dahil sa collab ng Boomers at Gen Z. Bato-bato sa langit, ang tamaan mag-ora farming. Magandang gabi! Ako si Cortina Sanchez Roscas. Dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko aganda. Ako naman si Billiard Cheng. Ako si Pinky Wave, live mula sa Hague. Tayo po ay mapapanood sa Bilyonaryo News Channel at sa ating mga YouTube pages, sa Abante Tonight at Trust Tomorrow. Sa mga taga-Naga, nasa TV tayo ni Aling Nena. Sa mga kababayan nating OFW sa Middle East, nakakast ang cellphone ni Kuya Brian sa kanyang Smart TV. Narito na ang mga headlines ng Aganda ngayong gabi. Mga international labels, gagawan daw ng couture designs ang impeachment robes ng mga senator judges. Scam, uso na naman. Mga gustong manood ng impeachment trial, naisahan. Witness ng prosekusyon, hindi na nilaban. Agad nang binawi. Mga aso at pusa sa University of the Philippines, hindi alam kung saan dadalhin. Mga balitang nawawala, hahanapin. Problema sa traffic, may solusyon na. Political color coding scheme, iaarangkada. Kabinete, binalasa na. May totong its na kaya? Luya Salonga at iba pang Pinoy Army na scam sa BTS concert tickets. At pagsilip natin sa The Press Briefing with Yusek Clear Castro live, inyong mapapanood. Talaga namang hot na hot ang palitan ng mga salita ng mga senador sa loob at labas ng Senado at Impeachment Court. Nito nga lang huli ay tinawag na hot ni Senator Alan Cayetano si Senator Erwin Tulfo na siya namang sumagot na si Senator Alan naman daw ay parang taong grasa. Strong words. Dahil dito, nag-react ang TGP, ang Taong Grasa of the Philippines. Sa kanilang statement, sinabi nilang, "Don't drag us in your squabbles. Balat man namin ay kulay grasa, mas marumi pa rin kayong mga nasa politika." Itinuloy na ang oral argument sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga dokumentong maaaring magamit na ebidensya ng prosekusyon. At ang nanalo sa oral argument ay nangunguna Senator Alan Cayetano with 6,300 words so far. Sinundan ng kanyang ate with 6,100 words. Hindi niyo sila talaga mapipigilan. At sa third place, presiding Senator Cheese Escudero with 5,300 words and counting. Sa huli pa rin ay si Senator Lito Lapid with 0 words but counting. Kaugnay din ang balitang yan, hindi na lang sa Senado nagaganap ang ganitong argumento. Iba't ibang religious groups nagkaroon din ng pagtatalo at tinawag nila itong moral argument. Mga school choir naman nagkaroon ng competition at tinawag itong choral argument. At mga baboy na ayaw magpakatay sa kanilang mga kulungan nakipag-choral argument. Pinky Wave, may entry ka ba dyan? Mula sa Hague.
Pax Silica, tinutulan ng mga environmental group. Sa termino ng mga nakaraang administrasyon, nakapasok na ang mga Chinese sa kanilang mga pogo. Sa administrasyon naman ni President BBM, mga Western technocrats daw ang makakapasok kung matutuloy ang Pax Silica sa Pilipinas. Sa kabila nito, nagprotesta ang mga environmental groups. Sabi nila, maaapektuhan nito ang ating mga ilog, dagat, and water reservoir ng bansa. Kaya hindi ito pwede. Magkakaroon tayo ng malaking problema because it will be too big. Too big talaga ang water problem. Pero kung may nagre-reklamo, may mga nagsasuggest naman na, teka muna, mag-isip pa tayo ng ibang ideas. Maaari pa itong baguhin para ang maungusan naman natin ay ang mga kompetensya natin sa medical tourism gaya ng Thailand. Ang sabi ng mga cosmetic surgeons at mga nagtatransition na satisfied customers, gawin na lamang natin itong industry nito na Pax Silicon. Kauna-unahang FAMAS Broadcast Award, ginanap na. Pinalawak na nga ang FAMAS o ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences upang isali na at formal na kilalanin ang kahusayan sa labas ng pelikula sa pamamagitan ng pagbuka o pag-expand ng saklaw ng award-giving body na ito sa telebisyon, radyo, podcast at maging sa paggawa ng digital content. At sa makasaysayang kaganapang ito, kinilala po ang inyong lingkod bilang kauna-unahang awardee ng FAMAS Broadcast Award Best News Anchor Award. Talaga pong ito isang karangalan. Sa tagal ko na po na ito kasi sa industriya, minsan hindi mo na iniisip yung mga parangal-parangal. Nagtatrabaho ka na lamang at naglilingkod sa mga nangangailangang makarinig ng accurate, ng balitang tunay na truthful at objective. Nakilalimutan ko na po yan, kaya tunay pong nagulat ako nung nalaman ko po na ang FAMAS po pala talaga ng minsan akala ko nangyayari na lamang po sa ibang performer, sa ibang tao. Biglang kinilala po ang inyong lingkod. Ito po ay tunay na napakalaking karangalan. And for the first time that this award is being given, it was given to me. So this is truly such a great honor. A great honor, a tremendous honor. And since it's the first time and it's an honor, it's a first honor. Noon na po, masaya na po ako na nakakabalita-balita lang ako ng mga kung ano-anong bagyo bilang isa lang po hamak na weather reporter. Pero ngayon, inuunan niyo na ako. Bahagi ako ng inyong umaga, ng inyong gabi, inuunan ninyo ako na buksan at panuorin sa gitna ng inyong mga sala o sa hapagkainan bilang tagapaghatid ng mga nangyaring balita sa araw-araw. Ngunit hindi ko pwedeng kunin lamang po lang ng tagumpay na marami ko pong mga nakasama, mga pilgrims along the journey of journalism, mga talaga pong tumulong sa akin, nag-mentor sa akin mula po noon pa, mga segment producer, directors, and fellow anchors. Maging si Kakay Kiko, Kuya Evangelista, sila Jel Santos, Alarm Clock, sila Angelic Baso, at marami pang iba. Salamat na rin sa mga susunod ko pa pong makakatrabaho, lahat-lahat. Kahit si Kim Chu, sasama na kita kahit di ba kita nakakatrabaho sa aking pamilya, my husband, my beloved twins, aking pong mga kaibigan tunay ninyo sa akin dahil habang may balita na nariyan po ako. At habang may baklita, ipaglalaban ko po sa iyo. I like it! Kapapasok lang ng balita dahil sa makapagbagdamdaming pagganap ni Madam Cortina Sanchez Roscas, agad siyang kinilala ng FAMAS bilang Best Actress for Acceptance Award. Yes. May darating pang isa pang award. So, sobra na to. Ibig sabihin, it's a second honor. Because it was an honor. And it's the second time. It's the second honor. Maraming
Kung may dingding lang po rito, nag-walling na ako. Again, salamat. Taganda ng mall. Taganda na eh. Sikat na naman ang Pilipinas sa buong mundo dahil sa impeachment case na hinaharap ngayon ng pangalawang Pangulo. Ngunit dahil inihaharap natin sa ibang bansa ang galing ng ating mga senator judges, napansin ng mga global brands at international designers ang kanilang robe. Kaya naman nagpabonggahan ng mga labels at couturier sa pag-design ng robe ng ating mga senator judges para sa impeachment trial at narito ang kani-kanilang mga gawa. First up, here is Senator Judge Amy Marcos in Schiaparelli. Mag-ating Senator Judge Alan N. Pia Cayetano in Dulce and Banana. Senator Judge Robin Padilla in Gutom Ford. Senator Judge Ping Lacson in Dior Bell. And Senator Judge Joel Villanueva in YSL or Yeses is Long. Mga nais manood ng impeachment trial, nais-scam. Nakakuha ng malalaking halaga ang ilang nagnais makapanood ng impeachment trial live nang makabili sila ng ticket mula sa isang website na nagsasabing may exclusive seats sila na may kasamang meet and greet sa mga nasa Senado. Kaya naman po pinaalala ng Senate Office of Sergeant of Arms or Legs o OSAAOAE na libre lang po ang panonood ng live ng impeachment trial sa Senado. Huwag po kayong magbabayad. Mag-scan lang kayo ng QR code para sa inyong reservation. Basta tandaan lamang na tulad ng ilang senador, libre ang pagpasok pero kailangan magpiyansa para makalabas. Laban o bawi, yan ang naging estado ng mga witnesses sa naganap na impeachment at flood control scandal. Si Attorney Zuleyca, naging Attorney Sulika, nang ibalik siya ng prosecution team sa pinanggalingan niya. Attorney Matibag naman, naging Attorney Maliba dahil sa paiba-iba ng schedule ng pagpapatawag sa kanya. Kaya para daw madali silang mahanap kung sila ay kakailanganin, ibabahay na lang muna sila sa isang nearby hostel. Kaya sila ay tatawaging mga hostel witness. Kaugnay nito, pinag-iisipang gawing state witness ang flood control queen na si Sara Diskaya. Marami ang tumutol. Kaya naman igugrupo na lamang siya sa iba pang mga witnesses kasama sila Kerwin Espinosa, Ronnie Dayan at Jessica Alfaro. Sila ang tatawaging all-stars witnesses. Nabanggit din sa talakayan sila Atom Araulio, Cara David at Howie Severino. Sila naman ay tatawaging eyewitness. Mga aso at pusang gala sa University of the Philippines campus ikukulong daw. Umalma ang mga animal welfare advocates sa pagkulong sa mga hayop na gumagala sa pamantasan dahil maaring hindi raw ligtas ang kalalagyan ng mga aso at pusang kanilang inalagaan, pinapakain at nilabel dito sa pamantasan. Nag-react na rin dito ang QC government at sinabing bago, moderno at ligtas ang kagagawa lang nilang kulungan sa payatas. Makakasama nga lang nila doon ang ilang mga ahas at buhaya mula sa DPWH, Senado at Kongreso pag nagkataon. At para naman sa isang public service, magbibigay daan ang agenda para tulungan nating mahanap ang mga sumusunod na nawawala dito lang sa Lingkod Agenda. Una sa mga nawawala ay si Congressman Zaldico, 55 years old,
huling nakita sa Prague na nakasuot ng frag prints at sa Czech Republic na nakasuot ng checkered, kung saan muli siyang nawala. Hay, sabi nila, huli na, naging bato pa. Ikalawa sa mga nawawala ay si Senator Bato. Huling nakita sa Senado sumakay ng SUV kasama si Senator Robin Padilla. May pasa ito sa tuhod dahil nadapa ito nung nakipaghabulan sa hagdan ng Senado. At huling nawawala ay si ex-Press Secretary Harry Roque. Huling nakita sa Facebook Live na kumakain ng humba kasama ang iba pang mga DDS supporters. Humihingi pa rin ito ng asylum sa ibang bansa. Kung kayo ay mayroong nalalaman sa kanilang mga kinalalagyan, maaari niyo ipagbigay alam ito sa NBI o sa Ombudsman. Huwag sa amin dahil ayaw naming madamay dyan. Yan po ang ating lingkod, Aganda. Susunod sa Aganda, solusyon sa traffic, number coding out, political color coding scheme in, balasahan sa gabinete, tuloy-tuloy hanggang walang pumupusoy. Nagbabaga pa din ang mga balita kaya tuloy lang ang panunood kung ayaw mong masunog. Dito lang sa Aganda. At nagbabalik ang mga nagbabagang balita dito sa Aganda. Political color coding ipapatupad na next month. Ayon sa Metro Maynila Development Association or MMDA, may bagong ipapatupad na color coding na base sa kulay ng politika sa bansa. Tuwing Monday and Tuesday, bawal ang mga dilawan sa daan. Tuwing Wednesday at Thursday, bawal naman ang mga DDS green. Tuwing Friday at Sabado, bawal ang mga pink. At tuwing Linggo at holidays, bawal ang mga red na BBM supporters. Pwede naman daw mapag-usapan ng lahat ayon sa mga kinauukulan, lalo na't may mabibigay kayong kulay dilaw o bughaw kapag natiketan sa daan. Basta't pasimple lang. Balasahan sa gabinete, umaarangkada na. Inihayag ni Press Undersecretary Clear Castro na umaarangkada na ang balasahan sa gabinete ng administrasyon. Ilang beses pa daw binalasa ng Pangulo ang cards para lamang mapunta sa tama nilang dapat kalagyan, ang karapat-dapat na member ng kabinete. Ayon kay Ante Clear, si King daw ay napunta kay Benhur Abalos. Ang Queen ay napunta kay Joey Salceda. Ang Alas ay napunta kay Vince Dizon. At ang Joker ay napunta kay John Vic Remulla. Sisikapin daw ng gabinete na galingan ang kanilang mga bagong trabaho para di sila magaya sa isang house of cards. Para naman sa ating tuloy-tuloy na continuing fashion serie today, impeachment robes at fashion nagpapansin na on the global stage. Ilan pa sa mga nagawa ng branded robes ng international fashion designers ay sina Presiding Officer Senator Cheese Escudero in Bodega Vinenta. Ay, approve dyan si Hart. Senator Lito Lapid in Alexander Making. Senator Judge J.V. Ejercito in her mensch, not his mensch, but her mensch. Senator Judge Migs Subiri in John Gayaniano. Senator Judge Bongo in Prado. And Senator Risa Hontiveros in Billionario no Chanel. Favorite. Fashion, win na win, sabi ni ex-Vogue editor Anna Wintour.
fuel supply nagkakaubusan na muli. Dahil di pa rin natatapos ang giyera sa Middle East, lalo pang nauubos ang fuel supply. Lalo na dito sa Southeast Asia kung saan kaanib ang Pilipinas. Isang supply na lang daw ang hindi talaga ever mauubos sa mundo at sa katunayan, tayo ay kanilang ina-assure. Sabi pa nga nila, "Here I am asking for another day." Understand, the one that you love loves you in so many ways. Tama kayo? Never mauubos, forever tuloy-tuloy ang air supply. Sa balitang AFAM, propaganda video ng state media outlet na China Daily pinalagan ng mga mambabatas. Hip-hop idols at mga sikat na artista kukunin ng Department of Tourism na maging tourism ambassadors. Luya Salonga at iba pang Pinoy Army na scam sa BTS tickets. At pasilip sa The Press Briefing with Clear Castro, live ninyong mapapanood. Lahat ng yan at marami pang ibang balita na isinusulat pa lang sa pagbabalik ng Aganda. Nagbabalik tayo sa Aganda. Balitang AFAM. Propaganda video ng state media outlet na China Daily pinalagan ng mga mambabatas. Sa naturang propaganda video, pinakita ang mga Pinoy bilang mga unggoy na kumakampi sa mga kalaban ng China na Estados Unidos, Japan. Ayon sa ilang mga mambabatas sa Kongreso, ang pangbubuli ng China at pagpapakita sa mga Pinoy bilang unggoy ay hindi lamang offensive, kundi, and I quote, "a vile racist attack that exposes the moral bankruptcy and intellectual desperation of Beijing's propaganda apparatus. This is the conduct of a bully that has run out of legal arguments and has resorted to bigotry." Bilang ganti, magpapadala raw ng mga taga San Juan na sakay ng jet ski sa West Philippine Sea. Total sanay na sanay daw na mabugahan ng water cannons ang mga taga San Juan dahil may yearly practice sila tuwing piyesta ng San Juan. At kung totoo ang sinasabi ng China, na sakop ng kanilang 10-dash line ang ilang bahagi ng Pilipinas, aba, kunin nyo na ang resort namin sa tabing dagat at kayo na ang magbayad sa mga bills na hindi pa nababayaran. In other words, inyo na. Parang uminit ng konti ang ulo ko doon, ha? Sa showbiz chika/politics, P-pop at OPM stars kinuha ng Department of Tourism para maging tourism ambassadors. Gagawin nga ang tourism ambassadors ng DOT ang ilan sa mga sikat na P-pop at OPM stars ng ating bansa. Ilan sa mga P-pop idols ay ang nation's girl group na BINI na kukuning ambassador ng isang sikat na lugar, dating sikat na Manila nightlife icon na Mabini. Kukunin din ang Kings of P-pop na SB19 na ambassadors ng Southern Bulacan, kaya nga SB. Partikular na sa Angat Dam, inspired sa kanta nilang Dam. Ilan pa mga sikat na artista ang gagawing ambassadors? Yan ay sila Bella Padilla para sa Isabela. At singer na si Lilet na nagpasikat ng kantang Kaibigan Lang Pala para maging ambassador ng Vegan Ilocos Sur. Pinag-iisipan pa kung sino kina Rufa Gutierrez o Rufa May Quinto ang gagawing ambassador ng Mima Rufa. Pero sigurado na sila na ang rapper na Abra ang gagawing endorser ng probinsya ng Pampanga. Oh, wala, iba niya gusto. Kayo naman, Abra na kayo agad.
At para sa mga nakaabang sa ating third batch ng Senator Judges na binibihisa ng international fashion houses, how exciting! Eto na sila. Senator Judge and Senate President Sherwin Gatchalian in Lumang Vuitton. Wow, everything old is new again. Senator Judge Bam Aquino in Issey Miyake. It's not yucky, I love it. Senator Judges and children of former senator parents, Mark and Camille Villar in Lason Margiela. Senator Loren Legarda in Buchi. And of course, Senator Judge Tito Soto in, who else? In No Soto. Sa Showbiz Chika, mga army, kasama si Miss Luya Salonga na scam sa isang mamahaling BTS concert. Laking panghihinayang ng mga Filipino Army nang hindi nila makita sila Jungkook, RM, Jin, Suga, V, Jimin at J-Hope sa pinuntahan nilang big-time concert ng BTS. Ipinagmamalaki pa naman nila ang murang halaga ng tiket na kanilang nabili. Ngunit kaya pala sobrang discounted ang presyo ay dahil ibang BTS ang mapapanood nila sa concert na ito sa South Korea. BTS, Busan TikTok Stars pala. Tatlong Chinese vessels na naman ang namataan ng Philippine Coast Guards sa karagatan ng Pilipinas. Kaya naman, silipin natin ang masasabi ng Malacanang sa The Press Briefing ni Yusek Clear Castro. Talaga naman pong napakarami na pong advancements ng siyensya dahil po talaga namang mahuhusay na ang ating mga doktor. At kasama na rin ang himala at ng panalangin at pagiging world-class ng ating mga facilities sa ating mga government hospitals. At sa katunayan, bilang katibayan, ay nakita niyo naman po, may isa pong senador, pumasok po ng ospital na naka-wheelchair pero lumabas po ng nagbi-brisk walk. Naglalakad. Iba rin naman po. Pabilib-bilib. Bueno, bubuksan po natin ang ating sesyon sa pamamagitan ng pagbasa ng ilang pong mga tanong na hinanda naman po ng publiko as referred by Ma'am Cortina at sinend in po sa atin para po ating sagutin. Unang tanong, Yusek Clear, kamusta na po ang Pangulo? Totoo po bang malungkot siya ngayon? Madalas po natin yung naririnig, lalo na yung mga kasabihan na it's lonely at the top. Nako, kung ikaw ay nagtatagumpay, madalas talagang re-refer yan sa'yo. Yung katanungan yan. Sabi nga po nila, kapag ang puno ay hitik sa bunga, ito po ay binabato, pinupukol. Lalo pa kung ito ay puno ng mangga. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga po, hindi siya na-i-stress sa pakikipag-unfollow sa mga kaibigang bumabash sa kanya at pinupulaan dahil lamang sa pagsuot ng isang toga. Second question po, naghanda na po ba ang ating pamahalaan sakaling hamunin tayo ng China sa West Philippine Sea? Well, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong BBM, mahigpit na binabantayan na po ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese Navy warships at saka isang China Coast Guard vessel. Sa katotohanan nga po nababahala ng ating pamahalaan sa nakababahala nilang presensya in those waters. Kaya nga daw po pinapahanda na nila ang 100 mga estudyanteng high school students na babae. Kahalo po ang 200 high school students na bading. Oo. At kanila pong i-deploy. Sila pong lahat, dala ang kanila pong mahabang goma at lastiko. Dahil sabi nga ng isang baklang napapasabak, sa labanan ng Chinese Garter, isang tumbling lang kayo. Third question na po, ano po ang masasabi ninyo na ginagamit daw ng administrasyon ang mga institusyon para po i-intimidate ang Duterte allies? Allies?
all lies. Lahat yan, puro po lies. Kung ang tinutukoy niyo po ay ang investigasyon, pabubuksan daw po ng ating MABI at ang mga kasong bubuksan ng ombudsman, wala naman pong mali doon. Mandato naman po talaga ng pamunuan ng MABI ang mag-imbestiga kung meron po silang naririnig at nalalamang mga anomalya. At ang taong dapat walang ikatakot ay hindi naman po dapat matitinag o ma-i-intimidate. Hindi nga ba, kung may kaldero, may niluluto. Kung may usok, may apoy. Maliban na lamang kung ikaw ay nag-vape. At tuloy pa rin ang rampa ng mga senator judges in their designer robes. Ang final lineup ng senator judges na binihisan, mamaya, abangan. Plus, kamustahin natin si Pinky Wave live sa Hague. Sa mga AFAM Hunter, balitang AFAM at ang paliwanag ni Billiard kung ano nga ba ang Ghost Month. Yan, at iba pang mga balitang atras, abante sa pagbabalik ng Aganda. Biruin mo yun? Nagbabalik pa rin kami dito sa Aganda. Sa balitang AFAM, mga pulis sa Thailand nagkunyaring drag queens para makahuli ng isang drug dealer. Nag-viral nga ang balitang ito mula sa Thailand na naman naming na-verify para kung totoo, pero ibabalita na rin naman para pampuno ng aming airtime. Ayon sa kumakalat na balita na sa social media, nagbihis bilang mga drag queens ang mga pulis mula sa Lopburi, Thailand para hulihin ang isang drug dealer na nakihalubilo sa isang Pride Festival. Pinuri di umano ang mga nasabing pulis na tuwang-tuwa naman sa sinabing ito ang totoong drug bust. Sawadee ka! Tuwing buwan ng Agosto, marami ang nagtatanong sa atin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Ghost Month? Para ipaliwanag ang isyong yan, nandito ang ating expert, Billiard Cheng, para sa Billiard Explains. Agosto na naman at tapos na ang buwan ni Jolina. Tapos na ang July, buwan na ni Marvin, lalo na sa August 10. Marvin, August 10. Pag buwan na ng Agosto, ibig sabihin, Ghost Month na naman. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Ghost Month? Ayon sa aking masusing pagsasaliksik, sabi ng mga eksperto at bulong ng mga kaibigan kong Chinese sa Binondo, totoo ang Ghost Month. Ito raw ang panahon ng mga multo, ghost projects na hindi matapos-tapos. Hello, flood control, ghost employees na sumasahod kahit wala namang nakakakita sa kanila. Afraid. At ghosting na mas nakakatakot pa sa horror movie. Yung nag-chat sa'yo sa umaga ng good morning, kumain ka na ba? Tapos sa gabi ay hindi na magpaparamdam. Ghosting yun. Naging biktima na ba kayo ng ghosting? Ako, biktima lang ng maling akala. Ngayon palang lilinawin ko na po, di po ako kamag-anak ni na Manny, Cynthia, Mark, at Camille Villar. Billiard po ang pangalan ko at hindi po yun ang aking apelido. Thank you po. Na-explain ko na. Yan po ang Billiard Explains. Balik sa'yo, Cortina. Ay, ewan ko sa'yo, Villar. Billiard. Sa pagtatapos ng ating continuing serye today na Impeachment Robes at Fashion nagpapansin na on the global stage, ay eto pa ang mga senador na binihisan ng mga international fashion houses. Magkuyang Senator Judges Erwin and Raffy Tulfo in Ralph, not Recto,
Laurenti. Senator Judge Kiko Pangilinan in Berry Berry. Love it! Senator Judge Rodante Marcoleta in Lake Owens. Oh, pati mga hindi nakasama sa trial dahil may inaabang ang mga sariling trials, ginawan din nila. Ito ang robe ni Senator Bato de la Rosa. Ang brand, Nagtagonia. And suspended Senator Jinggoy Estrada in Versace. I love it. That's all. Yan ang sinabi ni runway editor Miranda Priestley. Dahil dito, inirampa pa lalo at nagmistulang nagka-Prada sa Senate Halls. Pero wait ka lang, Billiard. Surprise, babalik ako. Oh, di ba? Ang ganda ng robe ko, Billiard. Bagay. Ang ganda. Sino ang designer mo? International din? I support local. Billiard naman. Gawa ito ng renowned fashion designer na truly Filipino. Designer Trabajo Laurel. Bongga. And now, kakapasok lang po ng balita. Meron tayong latest update mula kay Pinky Way, live sa Hague. Well, ayon kay Pinky, wala pa daw bagong update mula sa Hague. Kumuway lang siya mula sa Hague. Hay, Agosto na, mga kaaganda. Bilis ng panahon. Ibig sabihin, isang buwan na lamang ay Burr months na. Sa katunayan, may sumisilip na nga sa gilid. Gulat naman ako. Ay, pero alam mo, Billiard, there's one thing that I always notice whenever Burr months, arrive or when they're here na. Kasi whenever I see girls at saka mga boys selling lanterns on the street. Oh, I remember the child in the manger as he sleeps. Ikaw naman, Billiard, what do you notice? Ako, napapansin ko, whenever there are people giving gifts or exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Oh. Anyways, mga kaaganda, exactly 143 days to go na lamang. Pasko na. Sa katunayan, furthermore, 876 days na lamang Pasko na ng 2028. Exciting! Wala lang. Ayan ang ating agenda tonight. Ako si Cortina Sanchez Roscas. Ako naman si Billiard Cheng. Ito muli si Cortina Sanchez Roscas na nagsasabing, dahil bawat balita may issue at bawat anggulo ko ang ganda.